Sa isang sulok ng abalang kalsada sa Maynila, kung saan ang ingay ng mga busina at usok ng mga jeep ay tila musika at hanging hinihinga ng mga tao, doon matatagpuan si Mang Berting. Sa edad na 65, ang kanyang katawan ay parang isang lumang puno. Baluktot, maraming gatla ang balat, at tila anumang oras ay susuko na sa bigat ng panahon. Ang tanging pag-aari ni Mang Berting ay isang latang kinalawang, isang pirasong karton na ang sulat ay halos mabura na ng ulan, at ang kanyang dangal na pilit niyang pinapanatiling malinis sa kabila ng dumi ng paligid. Isang hapon, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak, nakasilong si Mang Berting sa ilalim ng waiting shed. Pinapanood niya ang mga taong nagmamadali. Nakikita niya ang mga empleyadong tila pasan ang daigdig, ang mga magkasintahang masaya sa ilalim ng iisang payong, at ang mga batang lansangan na tulad niya ay naghahanap din ng masisilungan. Doon niya nakita ang isang lalaking nagngangalang Hinoong Alfonso. Si Alfonso ay isang tanyag na negosyante, kilala sa kanyang pagiging strikto at mabilis na pagkilos. Pababa siya ng kanyang sasakyan habang abala sa pakikipag-usap sa telepono. Dahil sa pagmamadali at sa lakas ng ulan, hindi napansin ni Alfonso na sumabit ang kanyang gintong bracelet sa pinto ng kotse, dahilan upang mapatid ang lock nito at mahulog sa kanal na malapit sa paanan ni Mang Berting. Walang nakakita, walang nakapansin kundi si Mang Berting. Nang makaalis ang sasakyan ni Alfonso, dahan-dahang lumapit ang matanda sa kanal. Kahit madulas at mabaho, sinungkit niya ang kumikinang na bagay, isang makapal na gintong bracelet. Sa bigat pa lang nito, alam ni Mang Berting na ang halaga nito ay sapat na upang makabili siya ng maliit na bahay sa probinsya o makakain ng masasarap na putahe hanggang sa kanyang huling hininga. Tumibok ng mabilis ang puso ni Mang Berting. Tumingala siya sa langit na madilim. Diyos ko, bulong niya, ito na ba ang sagot sa mga dalangin ko? Ito na ba ang gantimpala sa tagal ng pagtitiis ko? Sa loob ng isang oras, naupo si Mang Berting habang hawak ang ginto sa loob ng kanyang bulsa. Naisip niya ang kanyang may sakit na asawa na namayapa na dahil sa kawalan ng pambili ng gamot. Naisip niya ang lahat ng gabing natulog siyang ang hapunan ay tubig lang at panalangin. Ngunit habang hinahawakan niya ang ginto, tila ito ay naging kasing init ng uling. Naalala ni Mang Berting ang kanyang ama, isang hamak na magsasaka, na nagsabi sa kanya noon, "Berting, kahit butas ang bulsa mo, huwag mong hahayaang mabutas ang kaluluwa mo. Ang hindi sa iyo, kahit kailan ay hindi magiging iyo." Kinaumagahan, bumalik si Mang Berting sa tapat ng gusaling pinasukan ni Ginoong Alfonso. Doon siya nag-abang sa ilalim ng sikat ng araw. Marami ang nagtaboy sa kanya, akala ay nanlilimos lang siya ng higit sa dati. Pero hindi siya umalis. Paglabas ni Ginoong Alfonso, agad siyang hinarang ni Mang Berting. "Umalis ka rito, matanda. Wala akong barya," pagalit na sabi ni Alfonso. Ngumiti si Mang Berting, kinuha ang bracelet mula sa isang malinis na panyo at iniabot ito. "Hindi po barya ang pakay ko, Ginoo. Nahulog niyo po ito kahapon sa ulan." Natigilan ng buong paligid. Ang mga gwardyang kanina ay handang kaladkarin si Mang Berting ay napatulala. Si Alfonso ay hindi nakapagsalita. Ang bracelet na iyon ay hindi lang basta ginto. Ito ay isang pamana mula sa kanyang yumaong ama na matagal na niyang hinahanap mula kagabi. "Bakit mo ibinalik?" tanong ni Alfonso, na ngayon ay malambot na ang tinig. "Maaari mo itong ibenta at magkaroon ng komportabling buhay." Sumagot si Mang Berting habang nakatitig sa mga mata ng negosyante. "Ginoo, ang komportabling buhay sa ilalim ng nakaw na yaman ay isang kulungan. Mas masarap pong matulog sa semento na walang inuusig na konsensya
kaysa matulog sa malambot na kama, ngunit ang unan mo ay gawa sa kasalanan. Hindi hinayaan ni Alfonso na umalis si Mang Berting ng ganun lang. Ngunit alam niyang ang pagbibigay ng pera ay tila paglapastangan sa prinsipyo ng matanda. Sa halip, inalok niya si Mang Berting ng isang marangal na trabaho bilang tagapangalaga ng kanyang hardin sa rest house sa Tagaytay. Isang lugar na malayo sa usok, may pagkain at may sariling bubong na masisilungan. Ngayon, si Mang Berting ay hindi na ang pulubi sa kalsada. Siya na ang hardinerong nagpapalago ng mga bulaklak, ngunit ang pinakamagandang bagay na kanyang naitanim ay ang aral na iniwan niya sa kalsada, na ang pinakamahalagang pag-aari ng tao ay hindi ang gintong nasa kanyang kamay, kundi ang integridad na nasa loob ng kanyang puso.